Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Sa mga nagko-comment po, humingi po ako ng pasensya dahil may mga marami na hindi ko na sasagot ang inyong katanungan gawa ng medyo busy po tayo dito sa ating shop. So in case na magkaroon tayo ng bakanting oras, isisingit po natin yung inyong mga tanong base sa aking mga nalalaman. So hindi po tayo perfecto, pero basta alam po natin sagutin yan. I-share ko po yung aking mga nalalaman. Sa araw na ito mga padreng, may nag-comment sa atin paano daw gumawa daw tayo ng tutorial na paano magpalit ng indicator, yung 5-speed indicator sa Honda TMX Supremo. So shout out sa iyo boss, ito yung nag-comment. Sinasabi din niya yung kanyang fuel gauge ayaw daw gumana. So ano daw ba yung mga dapat gawin? So nataon naman na eto nga, medyo hindi busy. So isisingit lang natin to ng mabilisan. So ang ituturo ko sa inyo sa araw na ito, yung fuel meter ng Honda TMX Supremo, kung bakit ayaw umangat yung gauge. Tapos yung indicator, pagpapalit ng indicator, mamaya na natin itatakil yan para mabilisan lang yung ating tutorial. Pero isusunod na rin natin yan. Kaya naman kung ganito yung hanap mong katanungan, yung ayaw gumanang fuel gauge, para sa inyo tong video na to. So ito na mga idol, yung ating fuel meter ng Honda TMX Supremo. So lagyan muna natin na Supremo. So kapag ayaw umangat ng ating fuel gauge, so dapat sa fuel meter, dapat alam natin yung mga kasangkapan niya, no? Yung mga materials na ginamit dyan para gumana yung ating fuel meter. So syempre, mangangailangan tayo ng ito, yung sa may floater. Yan yung tumataas, ito yung nakapasok sa ating tangke na kapag napuno yung gas, umaangat to yung floater. So may mga parang switch po yan, nagsisilbing floater switch. So ground po yung pumapasok dito. So dalawang wire po sila, green tsaka yellow na may white. So ground. So sa mga gantong gauge, lalo na sa ating fuel, lagi negative po yan. So hindi positive dahil nakalubog po yan sa ating gasolina. So syempre meron tayong floater switch, meron tayong battery, fuse, tapos yung susian, tapos ito nga yung fuel meter. So yan lang po yung kasangkapan yan. Kung mapapansin nyo, kalimitan sa Honda, pag sinabing black, siya po yung nagsisilbing accessories wire o dumaan po yan ng fuse. Pag kulay green naman sa Honda, siya yung nagsisilbing ground. Okay, malinaw po ba? So ganito yan. Kung mapapansin nyo rito sa ating fuel meter, may black, automatic po yan, dumaan yan ng fuse, dumaan ng susian. May ground. Ngayon, ang pinaka-source po niyan, ito yung yellow na may white, yan po yung pinaka-source ng ating fuel meter para gumana yung kamay. Yellow na may white, papunta po yan dito sa pinaka-sensor o yung pinaka-switch. So ngayon ang tanong, bakit ayaw gumana ng ating fuel meter? So ganito lang yung gawin nyo. Kumuha po kayo ng test light. Pagkakuha nyo ng test light, yung clip ng test light, ilagay lang po natin yan sa negative. Dito negative, ilagay lang natin yung clip dito sa negative dahil yung hahanapin natin ay positive. So sundan mo lang to idol, i-clip mo yung ating test light sa negative, pumunta ka dito sa fuel meter panel. So may tatlong wire yan, black, yellow, white, tsaka green. Sundutin mo tong terminal na to, yung black, hugutin mo. O kaya sundutin mo na lang dito dahil parang nakaturnil yan. Sundutin mo, dapat iilaw po yan. So once po na hindi umilaw, hindi talaga gagana yung fuel meter dahil nawawalan siya ng positive supply. Ngayon pag hindi umilaw po yan, humanap ka ng mga black. Kahit sa mga black, humanap ka doon, pwede mong i-jumper. Basta black to black lang.
So in case naman na umilaw yan, ibig sabihin goods. Ngayon, ang hanapin mo naman ay yung ground. Ito yung green, ground po yan. So ang gawin mo lang idol, ilipat mo yung clip dito sa positive. So yung clip sa positive dahil yung hahanapin mo ay yung negative. So pag naka-clip na sa positive, sundutin mo naman yung kulay green idol. So dapat yan iilaw. So pag hindi umilaw, hindi talaga gagana yung fuel meter natin. So pag di umilaw, humanap ka ng green. Basta green lang siya. Basta green sa Honda, siya yung nagsisilbing negative. So ganun lang yung gawin mo, i-jumper mo lang doon. Okay? Pag kumpleto na po itong dalawa na to idol, so ito yung mismong nagpapagana sa ating fuel meter, yung gitna. So isa lamang sa mga i-check natin to mga idol. Pag nakumpirma naman natin to, itong dalawa na yan, na may supply, so good yan. Ngayon ang isusunod mo idol, dito ka naman sa may tangke. May makikita ka sa tangke na yellow na may white idol. Yung yellow na may white, siya yung pinaka supply dito sa ating fuel meter, yellow na may white. So ayan, nakalinya siyang ganyan. Minsan idol, ang nangyayari, napuputol tong wire dito. So paano mo ma-trace idol na buo yan? Gamitan mo ng continuity tester dito, yung may buzzer. So dapat walang putol. Ngayon kung wala ka naman continuity tester, gawin mo ganito idol, yung clip ilagay mo uli sa positive. Lagay mo sa positive yung clip. Sundutin mo yung dito sa floater switch, yung kulay green idol. Sundutin mo. Dapat iilaw yan. Pag walang ilaw yan, humanap ka ng green, i-jumper mo to. Ngayon idol, eto, bumababa tumataas, may parang ano yan nagko-contact sa loob. Bumaba tumaas, nagko-connect tong dalawa na to idol, yung green, isasalin niya rito sa white. Ngayon kung pudpud na yung pinaka-switch natin dito, halimbawa pudpud na, ginalaw mong ganon, naka-negative tayo, sundutin mo, halimbawa may supply naman to, sundutin mo yung yellow white idol. Dapat yan umilaw kasi may connection po yung dalawa na yan pag ginagalaw natin tong ating floater. Ngayon in case na ginagalaw natin tong ating floater, eto ayaw umilaw, ibig sabihin poor connection na rito sa loob. Papalit ka na automatic ng fuel. O minsan na etong mismong floater natin, papalit ka na niyan. O kaya naman may remedyo yan, may parang mga kamay yan na sumasayad. So ang ano kasi niyan, trina-transfer lang yung ground. Ito ground siya, given na yan. Matic naka-ground. So trina-transfer yung ground papunta rito. So ngayon, ganito yung gawin mo idol kung sana nakakasunod ka. Etong yellow na may white na to, idikit mo to sa ground. Irekta mo na. O kaya sundutin mo rito ng plies. Pagsamahin mo tong dalawa na yan. Pag pinagsama mo yan idol, dapat gagalaw to. Tataas yan pag pinagsama mo. Kasi nakakuha na ng supply. Pag renekta mo tong dalawa na yan, dapat papalo to. So pag pumalo to idol, ibig sabihin good yung fuel meter mo. Pag hindi naman pumalo idol, ibig sabihin sira na to. So sana nasusundan mo idol. So ganun lang. So dalawa lang yung titingnan mo. Dapat ito pumalo yung kamay. Ito naman dapat pag ginamitan mo ng test light tong yellow na may white at ginalaw mo yung floater, dapat iilaw yung test light. So dalawa lang ang titingnan mo, yung floater tsaka yung fuel meter. So sana nakasunod ka idol. So ground lang naman yung source yan, ground, yung yellow na may white. Check mo lang yung kada terminal kung may supply yung yellow na may white ground yan. Dikit mo lang sa body ground, aangat na dapat yan. Pag di umangat, sira to. So yun lang, isusunod natin yung indicator na sinasabi mo. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.